Sabi ko, ay, feel ko i-curl perm nila ako since I had long hair. But I was surprised na talagang pinutol ng ganun kaikli yung hair ko. Makeover ko, biglang grabe ang ikli. And then, the funny part pa was, it had buntot. Nakita niyo parang may lawit. Hello and welcome to Trending Pinoy Celebrity. Chris Bernal, binalikan ang kanyang Starstruck Days sa kanyang Facebook Live. Naikwento nito ang kanyang worst experience kung saan siya ay ginupitan ng napakaikli. Tinatawanan lang ito ng actress habang nagkukwento, ngunit isa ito sa di niya makakalimutang karanasan bilang isang showbiz personality. Naging viral ang tungkol sa kanyang gupit, kaya naman pinili nitong ibahagi ang kanyang saloobin tungkol sa kanyang nakaraan. Ito ang kabuuan ng kanyang video, na kanyang ibinahagi sa social media. Anyway, yun nga. Ano pa yun? Starstruck Days ko. We had an episode for Starstruck na magme-makeover daw kami. So, I was so excited about it. Super excited ako kasi I had long hair. So, feel ko i-rebond ako or i-curl perm ako because that during those times parang yun yung uso, yung curl perm. So sabi ko, ay, feel ko i-curl perm nila ako since I had long hair. But I was surprised na talagang pinutol ng ganun kaikli yung hair ko. And growing up, I've always had long hair, as in I love having long hair. Talagang hindi ako nagpapagupit. So, I joined Starstruck. My hair was super long. Hanggang bewang ata yung buhok ko nung sumali ako ng Starstruck. Minsan lang ako magpagupit. Or kung magpapagupit ako, trim lang. So, gulat na gulat talaga ako nung hair makeover ko. Biglang, grabe, ang ikli. And then, the funny part pa was, it had buntot. Nakita niyo parang may lawit pa siya dito, di ba? Nilagyan pa ako ng buntot dito na ganun. So, parang, it was, during those times as well, it was hard, it was difficult to style that short hair. Parang hindi mo alam kung anong pwedeng hairstyle pa ang pwede mong gawin. Hindi mo ma-curl. Talagang wala. Ganun lang talaga siya. Then, parang emo lang ako lagi. Parang emo look lang ako lagi. As in, wala kaming magawa sa hair ko. No? Then, iyak talaga ako ng iyak. Yeah, I remember, iyak talaga ako ng iyak nung nakita ko yung result, yung finished product. Sabi ko, ha? Sobrang ikli. Tapos, but syempre, di ba, I couldn't complain that time because I was in a reality show and ayokong matanggal, ayokong maligwak sa Starstruck kasi syempre, ang goal ko is manalo. So, wala na lang. Hindi na lang ako kumibo. Umiyak na lang ako. Dinaan ko na lang sa iyak. As in, syempre, susunod ka lang, di ba? Tapos wala naman, okay naman. Sabi nila bagay daw sa akin because maliit daw yung mukha ko, ganyan. Pero, syempre, hindi nga ako sanay sa maikling buhok at saka hindi talaga ako nagpapagupit ng maikling buhok. Shortest na yun ever. Hindi ko na pinagupitan ng maikli yung buhok ko ever since. Yun na. Pag sinabi kong trim lang. And then, trauma. Sabi ko nga, diba, trauma ako yan. Kasi, ngayon, if I let someone touch my hair, I make sure na may ipapakita akong photo how I like my hair to be done. And kung ano yung gusto kong haircut. And talaga nakatutok na ako kung gugupitin na maikli o mahaba or whatever. Natutok na ako sa hairstylist. Yun. So, I think I became more specific with what hairstyle I want since it happened. Talagang sabi ko, ay, naku, bawal na ako bawal na magkamali. Nakakatawa siya, nag-react din yung anak niya, nag-react din yung hairstylist. Pero syempre, tagal na, no? Never naman ako. Babaw naman kung magalit ako, di ba? Babaw naman kung magalit pa ako eh. Dalhin ko pa yung hanggang ngayon. So long time ago. And mali nyo, yun yung napanalo ko. Yun yung lucky charm ko.
Mahal nyo yung nagpanalo sa akin, di ba? Yung haircut pala yung ano ko. Lucky Charm. Grabe kung saan sana siya umabot. Nakita ko, nilagay na ako sa isang group na pumaparty. Kung ano-ano ng memes yung nilagay. And then, ano pa ba? Kung saan na nakaabot talaga. Naging, napunta na sa angkas, kung saan-saan. So, nakakatawa. Well, at least napa-happy ko kayo. Hindi ko lang in-expect na gano'n nakatagal tapos nag-trend pa siya. Merry Christmas! Jean Illumin. So, that's actually the short backstory behind that hairstyle. Iconic hairstyle. Na ayoko na maulit. Feel ko hindi bagay sa akin. And ano ba ng mga times na yon during Starstruck, diba? Chubby cheeks pa. So, parang ayoko talaga magpaikli ng buhok. Meron din sa Dota, nakaabot din daw sa Dota, diba? Oo, nakita ko ata yun, yung parang naka-cartoon type ata yun of artwork eh. So, parang nagdo-Dota, nakakatawa. Napanood ko yun sa TikTok ng GMA. Actually, it's GMA who posted it. And then, yun na. Kung saan nakaabot, nag-viral na. At first nga, emojis lang yung reaction ko. As in, yung laughing emojis lang yung reaction ko. Kung alam ko lang magte-trend yun ako, siguro I could have given a more detailed comment or reaction about it. Kaya ngayon, naisip ko, live nga ako para malaman naman nila ko anong reaction ko. Natuwa lang din ako. And it reminded me also of my journey in Starstruck na I was this girl na petite, na super short hair, na nagkaroon ng buntot yung buhok. And then I really, I wouldn't forget that moment when the hairstylist did my haircut kasi talagang iyak ako ng iyak nun. As in, para akong na-torture. Ganun yung feeling ko nun, para akong na-torture talaga. I don't know if napakita pa yun sa video or sa TV yung episode na yon, pero iyak talaga ako ng iyak. Kaya pag nakita nyo talaga magang-maga yung mata ko na, tapos pulang-pula ako kasi iyak talaga ako ng iyak nun. And then I was trying to be calm, I was trying to, appreciate it. Kaya may ngiti akong ganun. Tapos huminga pa ako. Ganun ba kasi naiiyak talaga ako nun. Ayun. So, yun lang. Wala lang. Nag-hi lang ako sa inyo. Merry Christmas, everyone.